Sunod na pag-usapan natin ito, seryoso ang pamahalaan para hulihin at maibalik sa bansa si Attorney Harry Roque. Lahat po na legal option, legal na galawan gagawin. Una, ipaparating na at pinarating na yata ng pamahalang Pilipinas sa Netherlands ang warrant of arrest sa kaso ni Roque dito sa Pilipinas para pigilan ang asylum application ni Roque. At hindi totoo na siya merong harassment o political harassment dito against Roque. Hindi totoo yan. Sinabi na nga ni Panelo, wala namang harassment sa kanya, siya lang ang mali-mali ang sinasabi. Ito ay matapos nga pong ilabas ng RTC, Regional Trial Court, Angeles, Pampanga, ang warrant of arrest sa qualified human trafficking against Roque, Crasandaong, Cunanan at 47 pang iba akusado sa illegal pogo operation. Mabigat po yung kaso niya. Non-bailable offense. So yun po mga nandito sa Pilipinas, CIDG, NBI ang huhuli sa kanila. Si Roque at kung sino mang nasa abroad, gagamitin dalawang option ho na pwedeng gamitin. Interpol, Manila makipag-ugnayan sa Interpol, sa international, sa Europe, or extradition treaty. Extradite. Kung saan naman sinado si Roque. So, isang malaking kahiyan ito dahil abogado si Roque. Dapat hindi siya nagtatago sa batas. Abogado siya. Kung wala siyang kinalaman at walang kasalanan, taas noo, dapat niyang harapin ang kanyang kaso. Kung noong una wala siyang kaso, kaya ayaw niya umuwi ng Pilipinas, wala pang warrant of arrest, okay lang. Pero ngayon mayroong warrant of arrest, by wanted yan. Pag nakailang araw pa yan at hindi yan nakipag-coordinate, hindi sumuko o hindi niya binapansin itong warrant of arrest, magiging wanted yan. Pag naging wanted siya, mas pati yung mga bansa na kanyang pinupuntahan sa Europe, magkakaroon ng interest na siya hulihin. Kasi alam nila at nagpapakilala siya araw-araw na sa social media. Pwede siyang ituro ng kung sino man. Kung saan siya nakatira, nagtatago diyan sa Europe. Dahil siya ay magiging wanted dito. Ganyan po kasi, pag may warrant of arrest at hindi niya sinurrender ang sarili at hindi siya nahuli, itinuturing yan pugante o nagtatago sa ating batas. Yun ang mangyari. Pero tulad ng sinabi ko, seryoso ang DOJ, NBI, DILG at PNP para ho maibalik, mahuli at panagutin si Harry Roque. Mabigat po yan, non-bailable offense. Matagal ang pagkakakulong yan. Habang may trial, nakakulong siya. Pagka napatunayan, tuloy-tuloy ng kulong. Pagka naman hindi napatunayan, sakala siya makakalabas. Pero kung ilang taon, ilang buwan ang trial, nakakulong siya sa oras na mahuli at hindi niya pwedeng takasan yan. Hindi naman bagay na isa kang abogado, nagpapakilalang international lawyer, tapos yung kaso at warrant of arrest hindi niya re-respetuhin, abay kaya yan. Kahit yung Netherlands government, pag nalaman ng totoo, hindi talaga ila-approvean yung asylum application. Kasi lumalabas, meron siyang kaso rito at hindi naman pwedeng pagtakpan yan ng ibang bansa. Gagamitin sila para pagtakpan ng isang posibleng wanted dito kapag hindi talaga tuloy ang nagpakita. Ganun po. So hindi magpapagamit ng ibang bansa sa mga personal at sariling interest ng isang Pilipino, isang dayuhang gustong magkaroon ng asylum o proteksyon sa kanilang bansa. Alam niya ng Netherlands government. Kaya nga obligasyon na ngayon ng DFA, Department of Interior and Local Government at ang Department of Justice sabihin sa Netherlands ang totoo at ipatupad ang lahat ng legal na paraan. Interpol, extradition treaty, para lang may balik si Harry Roque na isa sa matinding bumabatikos sa gobyerno ng halos 2 taon na panlalait, lahat ng mga fake news na mga matitinding kanyang batikos, hindi naman napatunayan. Puro akusasyon, puro paratang, walang dokumento, walang matibay. Ngayon, binalikan siya dahil siya mayroong business na kinasasangkutan na illegal, sabi ng gobyerno. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force, PAO, na siyang nagfile ng kaso bilang complainant, involved sa illegal pogo si Harry Roque. Please like and share ng video. At mukha pong itong si Harry Roque ay talagang masusukol na dahil nga po ang DOJ po ay plano nang ipakansela ang kanyang pasaporte. Ito na yung kumbaga endgame. Ito na yung kumbaga talagang makakapagpasikip sa mundo ni Harry Roque. Dahil kahit nasabihin na natin na siya ay asylum seeker,
Kung sakaling totoo man maprotektahan siya ng asylum doon po sa Netherlands sa pag-a-apply niya ng kanyang asylum, paano kung hindi po ito maaprubahan? After 1 year and 6 months, kung hindi po ako nagkakamali, si Harry Roque po ay hindi na pwedeng manatili sa the Netherlands kung mababasura ang kanyang asylum. So, kapag po kailangan niya nang umalis ng the Netherlands at wala siyang passport, anong kailangan niyang gawin? Di ba? Wala siyang magagawa kung hindi sumuko na lang po sa ating gobyerno. So, ito po yung balita ng News 5 patungkol sa issue na ito na tingin ko talagang lalong magpapainit sa sa ulo ni Roque. Sa nangyayari sa kanya ngayon. Ito, panoorin natin. Si Harry Roque sa pagpapauwi sa kanya sa bansa ni Salvador Panelo. Bukod sa pakikipag-ugnayan ng DOJ sa Interpol, plano na rin nilang ipakansela ang pasaporte ng dating presidential spokesperson. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Maaari na sabihin, para sa amin klaro na isa na siya pugante ngayon. Pugante, sabi ko. He is a wanted man. Yes. Ito na ngayon ang status ni Attorney Harry Roque sa Department of Justice ngayong may arrest warrant na laban sa kanya ang Clark Regional Trial Court Branch 118 para ito sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng koneksyon niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa the Netherlands ngayon si Roque kung saan siya humihingi ng asylum. Una nang kinumpirma ng DOJ na pinoproseso na nito ang paghiling sa Interpol na mailagay si Roque sa kanilang red notice. Plano na ring ipakansela ang kanyang pasaporte. Giit naman ni Roque, hindi ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Pagkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yun dahil nga wala akong passport. Ayon naman sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. Giit naman ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkamat ako'y nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay Roque. Umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Uwi na siya. Ang magiging problema ko dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Pero buwelta dyan ni Roque, I think that's gross ignorance of what asylum is. No? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. So, banat pa niya kay Panelo. nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? So bumalik ako. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte. Lumalala ang sagutan ni Panelo sa kanya Harry Roque, no? Pero etong si Harry Roque, nakita naman natin na in the past, sa mga nangyari po, katulad nitong pagkakahuli kay Alice Gu at kay Cassandra Ong sa Indonesia. Nakita natin na talaga pong walang nagawa etong si Alice Gu at si Cassandra Ong kung hindi talagang may uwi dito sa Pilipinas. Kapag po Interpol na ang gumalaw. At isa pa, ito po nga nangyari kay Tebes, di ba? Oo nga, at siya po ay nandun pa din sa Timor-Leste, pero di ba, etong si Tebes po ay nahuli din ng Interpol. Ngayon, tinulungan po natin ng Interpol para makuha si Digong dito sa Pilipinas, para maisuko po sa ICC. So, parang alam nyo, parang hindi naman sa sinasabi nating tatanaw ng utang na loob ang Interpol, dahil talagang ang Interpol naman po at ang Pilipinas ay give and take relationship yan. So, tingin ko, mas papabura ng Interpol ang Pilipinas at huhulihin nitong si Harry Roque doon po sa The Hague, sa Netherlands,
kapag po etong si Harry Roque ay nalabasan na ng red notice at kapag po nakansela na ang kanyang pasaporte. Kung hindi, siguro hindi man na agad-agad, hindi man mabilisan, pero sigurado ko na si Harry Roque nilalabanan na lang po ang kanyang takot sa pagkakahuli sa kanya. Kumbaga nilalakasan niya na lang ang loob niya, nagpapanggap na lang na kunwari hindi natatakot, hindi nababahala. Pero lahat po ng Pilipino na makakanselahan ng pasaporte, yan po ay hindi na makakapagpalipat-lipat pa ng ating bansa. Kahit saang bansa, hindi na siya makakapagpalipat-lipat, hindi na makakapag around the world si Harry Roque. Hindi na siya makakapunta sa kahit saan. Kaya wala siyang ibang patutunguhan or mai-stock up lang siya doon sa bansa na kanyang pinagtataguan. Buti sana kung madaling magtago sa ibang bansa, di ba? Mayroon lang maglabas ng ano tawag dito, reward, di ba? Mayroon lang magsabi, pabibigay kami reward. $10,000, $20,000. O kahit sabihin mo pang $50,000 para kay pagkakadampot kay Harry Roque, ewan ko lang kung hindi pag-agawan ng mga Pilipino yan. Di ba? Kumbaga si Harry Roque, hindi man po ngayon, pero sigurado ko, wala tong ibang patutunguhan kung hindi pauwi ng bansa. At yan ang tatapo sa kanyang kayabangan, sa kanyang pagiging mapaghamon sa ating gobyerno, mapaghamon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So yung sabi niya, challenge accepted. Siya, parang me against the world ang laban ni Harry Roque, di ba? Yung ako laban sa estado, challenge accepted. Challenge accepted, nagtago ka nga. Di ba? Umalis ka nga ng bansa, nagtago ka nga. Ang challenge accepted, katulad ng kay Laila de Lima, na 7 taong nagpakulong at hinintay niya na ma-acquit siya. Hinintay niya ang hatol ng korte kung acquittal or kung verdict talaga na siya ay makulong habang buhay. Yun ang challenge accepted. Pero yung katulad nitong kay Harry Roque, pagtatago, paglipad, sabi nga ni DOJ Secretary Boying Remulla, flight is a sign of guilt. Kabaklaan yan. Yung pagtatago na yan. Kabaklaan niyang ginawa ni Harry Roque na yan. Na pagtalikod sa kanyang obligasyon, sa kanyang mga kaso. Diba? Hindi po yan na masasabing yan challenge accepted. Kasi alam natin lahat, nakita natin lahat. Wala dito sa Pilipinas si Harry Roque. Nagtatago siya. Kaya ano yung challenge accepted na sinasabi niya? Diba? Kaya, si Harry Roque na lang, puro na lang press release, pagmamagaling doon sa mga Pinoy na nakapalibot sa kanya doon sa labas ng kulungan ni Digong. Ganun na lang ang gagawin niya si Harry Roque, pagmamatapang, pambubuisit, pangiinis sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkanta-kanta na lang ng bangag-bangag-bangag, diba? Pero, ang realidad ng buhay, ni Harry Roque, napakahirap po. Napakahirap. Yung ikay tinutugis, nagtatago ka, yung araw-araw kang kabado na baka ikay mahuli. Ganyan din mararamdaman ni Bato. Kaya nga, saka ba naman nakakita nung araw-araw kang matatakot. Araw-araw kang nangangamba na ikay mahuhuli ng Interpol, isusuko ka sa ICC. Diba, si Bato, yan ang laging pangamba araw-araw. Mumultuhin siya araw-araw ng kanyang kakaisip na siya mahuhuli ng ICC. Susunod pa itong si Bongo at si Sara Duterte. Diba, pati ang si Albayalde. Ganun lang po yung kanilang ginagawa. Pagmamatapang, kunwari hindi apektado, kunwari wala yan. Wala sa amin yan, parang chicken feed lang itong nangyayari sa kanila, parang walang kabagay-bagay. Pero ang totoo, talagang yan po ay meron ng mga kinakatakutan na pwedeng mangyari sa kanila, di ba? Baka hindi na pagkakatulog gabi-gabi,
isip ng isip kung anong gagawin ng mga next na hakbang para po hindi mahuli ng Interpol, si Harry Roque, at ng ICC naman, etong sila Bato. So, tignan natin kung hanggang saan ang tigas ni Harry Roque. Kung hanggang saan ang kanyang pagmamatapang at ang kanyang ginagawang paglaban sa ating gobyerno. Diba? So, nakita din natin na mismong hindi kaya pwedeng gamitin ng ating DOJ o ng NBI na gamitin itong si Panelo, 'di ba? Na kumbaga nagpapatunay na hindi talaga pinopolitical persecution si Harry Roque. 'Di ba? Kasi isa si Harry Roque sa nagsasabing wala namang political persecution sa kanya dahil hinihingi lang naman ng Quadcom ang kanyang salin, ang mga ari-arian, ang mga titulo na hinihingi sa kanya, 'di ba? Sabi niya magko-comply siya, tapos pagkatapos noon, hindi na pumunta ng Quadcom, nagpunta na ng Supreme Court, at pagkatapos noon ay lumipad na po at nagtago na. 'Di ba? At pumunta na doon sa sa una, sabi nasa Qatar ba o Dubai, tapos ngayon ay napunta na ng The Hague dahil nahuli nga diyan si Digong. Nakakulong diyan si Digong sa The Hague. So, tignan po natin kung ano ang mga susunod na mangyayari dito, kung hanggang saan ang katigasan ni Harry Roque. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Momwa, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Minsan may isip mo, mas may balls pa si Laila de Lima kaysa kay Harry Roque.